Magandang araw mga ka-trade. Nandito naman tayo sa aking munting channel. Welcome po sa inyong lahat. Ngayon po ay may konti lang po akong i-explain tungkol sa scalping kasi scalping po yung ginagawa natin. Ni-review ko po sa yung mga videos tapos tinitingnan ko po kung ano yung mga posibleng na nasabi natin o naglagay natin ng mga posibleng magkamali So meron lang akong konting iko-correct lang although scalping yung ginagawa natin, gumagawa tayo ng as many trades as we can sa isang araw. Kasi yung pagkakaalam ko sa scalping, no maraming trades in a day. Pero ganun pa man, meron pa ring mali doon sa mga ginagawa natin So gusto ko lang i-correct habang maaga habang hindi pa tayo nakagawa ng maraming video at okay lang naman kasi beginners pa rin tayo nag-aaral pa rin tayo dito sa space na to kaya okay lang naman magkamali. So ganito, may konti akong research dito. Ang tanong, who exactly are scalpers? So ang sabi dito, scalpers are traders who enter and exit from trades many times a day to earn small amounts of profit. So okay yun. Tama tayo doon. So a scalper trader must be quick when scalping in the stock market, no? So yung scalping kasi dapat mabilis kang mag-execute nung buy and sell orders mo and then mabilis ka ring i-exit. So mga ilang pips lang 'yun, no? So siguro sa susunod na mga videos i-try kong explain kung ano yung tungkol sa pips, no? Paano i-compute. Okay, so sabi din dito, scalpers take trades frequently. So halimbawa sa isang araw pag nag-trade ka, posibleng makagawa ka ng maraming trades sa isang araw dahil mga mabilis ang entry at exit mo. So posibleng marami kang trades na magawa. Halimbawa, kahit na sa isang order, makapag profit ka lang ng $5, $3, $2, exit ka na. So ganoon, maliliit pero mabilis na take profit Okay, so yung video natin dati na makita nyo naman yung mga PNL natin doon, hindi na, sa tingin ko, hindi na natin matatawag na quick scalping yun, no? Parang makukonsider na natin siyang intraday trading. So, so next na slide ko, nando makikita natin yung comparison between scalping and intraday trading. Okay. So isa pa, a scalper must be ready to take a quick decisions in situations like this and should not panic when deciding. Kasi yung mga 2 minutes, 3 minutes na scalping kasi makikita mo yung candle noon talagang minsan mabilis. So mabilis. So minsan bigla na lang makikita mo yung change ng direction nung candles makikita mo yung biglang pagbabago ng direksyon. So kailangan as a scalper, kailangan mong mag-decide kung ng mabilisan kung i-exit ka na ba o pababayaan mo lang yung trade mo. So ganun dapat. Okay, so ito yung comparison between day trading and scalping. Sa scalping daw, the trade duration can last from seconds to several minutes at a maximum. So kung sumobra na sa mga halimbawa 10 minutes siguro, 20 minutes, hindi na matatawag na scalping yun. Malalagay na siya sa intraday trading. Kasi yung intraday trading, a trade can last from several minutes to a few hours. Pag umabot ng mga ilang oras, so tawag na doon is intraday trading. So i-correct natin yung sarili natin doon. Okay, so after nito, after ma-explain ko sa inyo to,
ika-cut ko muna 'tong video tapos subukan nating gumawa ng mga another quick scalping ano. Tingnan natin kung makakasungkit tayo uli ng mga dolyares doon no sa demo trading natin. So, a scalper uses a trading time frame of 10 seconds to 3 minutes. Yun ang pinaka mga mahaba no, 3 minutes no. Intraday trade can use a trading time frame of comparatively longer duration. So, yung sa intraday kasi medyo kailangan mahaba no. So, hindi ko na lang muna i-discuss yung sa intraday. Bali comparison lang muna. A scalper's criteria before trade is a volatile market no. So yung mas maganda kasi sa isang scalper is yung volatile ang market no. Mas mabilis, mas maganda yung trade niya doon no. So a scalper can take hundreds of trades within minutes no. So sa isang minuto posibleng makakuha ka ng mga 100 trades no kung lalo na kung kabisado mo na no paano mag-scalp. So scalping attracts huge transaction cost as scalpers take a lot of trades. So yun lang ang medyo downside ng scalping. So syempre kasi marami kang ginawang orders, so syempre mas marami ka ring babayarang transaction fee kasi yung kada so every every tawag nito yung every transaction, siyempre meron ding fee yan, no? Para sa, siyempre, so para dun sa exchange, no? Sa exchanges na pinuntahan mo, sinalihan mo. Okay, so number 3, should you practice scalp? So, maganda bang maging scalper? So, ang sabi dito, it is not recommended for a complete novice, no? So, yung novice, yung mga baguhan, kagaya natin, ano? So, hindi daw tayo dapat sumabak to follow scalping as their primary trading strategy. So, hindi daw maganda, lalo na sa mga baguhan, no? Kagaya natin, sa mga beginner, no? Pero merong but dito, no? You can start scalping by paper trading at first. So, kailangan mag-practice daw muna, no? So, yun ang ginagawa natin ngayon sa Xness, no? Nagpe-paper trade tayo, yung virtual trading or yung tinatawag na demo trading. So, nasa tamang direksyon pa rin tayo, no? So, okay lang na mag scalping as long as it is paper trading, no? So, practice muna, practice kahit naabutin man tayo ng isang taon. Ang importante na hindi tayo masunugan kasi pera yung pera yung gagamitin natin at mahirap hanapin yung pera. Pero kung maging magaling man tayo dito sa journey na ginagawa natin ngayon, kung maging magaling na scalper tayo, eventually it will pay off, no? Kikita din tayo dito, no? So, yun lang, sakripisyo lang muna, practice hanggang sa gumaling tayo sa scalping. Okay, so ikakat ko muna itong presentation ko, tapos mamaya subukan kong mag-trade ulit tayo ng scalping, no? Okay, so hanggang dito na muna itong video to. Okay, so mga ka-trade, nandito na tayo ngayon sa interface ng Xness, trading interface ng Xness, ano. So, una tingnan muna natin yung mga past trades natin, ano. Okay, so see previous day. So, wala nung April 21. Yung last ko yata is na 18. Ayun. Ito yung PNL natin nung April 18, ano. So, sali pa siguro natin yung isa pa. April 19. So, yan lahat, ano. So,
So makita nyo lahat green, no? So wala pa tayong pula, no? So hopefully, no, target natin na kung magkapula man, at least hindi siya marami, no? So gagawin natin muna ngayon, sa ngayon, yung gagawin natin mga videos puro sa ah, scalping muna ang gagawin natin. Siguro sa susunod, ano, gawa tayo ng mga pang intraday, pero hindi ko pa maisip kung paano gagawin kasi mahaba kasi yun eh. Mahabaan yung intraday. So dito muna tayo sa scalping, ano, kasi itong scalping, short trades nga. Kagaya nung sinabi ko kanina, quick entry, quick exit, no? Okay, so kung nakapag-open na kayo ng XNES, no, pwede rin kayong mag-umpisang mag-practice, ano. So, dito, ito lang yung i-click natin kung halimbawa bias natin is sell, kung pababa, dito. Kung buy naman, kung tingin natin is pataas ang market, gusto mo nga, ah, tingin mo, bias mo is pataas, so buy naman tayo, no. Okay, so, siguro yung iba, lalo na yung mga magagaling na sa trading, siguro sasabihin nilang, uy, ang laki naman ng kuan mo. Pero yan, komportable kasi ako sa 0.05, ano. Alam kong merong mga rules, ano, merong kung para maging magaling ka na trader, may mga rules na dapat mong sundin. Pero kaya nga yung sabi ko sa inyo dati, yung style ko kasi parang freestyle, ano. At dito ako komportable, no? Pero hindi ko naman sinasabing hindi maganda 'yan, 'no? Maganda 'yung gawin kung may disiplina ka, mas maganda kasi kung may disiplina ka kung, magte-trade ka, 'no, disiplinado ka. May susundin kang, mga kasi kung ano 'yun, eh, kumbaga 'yun 'yung mga 'yung 'yung mga guidelines ng isang magaling na scalper, 'no, 'no? Kung masusunod mo 'yun mas maganda, 'no? Okay, so nandito tayo ngayon sa 1 week, ano, time frame ito. Na dito natin i-change yung mga time frames, ano. So sa time frame natin, okay, mas mabuti siguro linisin muna natin 'to. So linisin muna natin 'to. So tanggalin muna natin 'tong mga 'yun. Okay. So makita natin sa 1 week, ano. So 1 week, ito yung ito na yung mga candles niya, no. Subukan nga nating subukan kong gumamit ng fib. Ewan ko kung okay. Ito yung Fibonacci, ano. Oops. Oh. So kasi nag-bounce na, makikita natin nag-bounce na siya, no, pababa. Meron ng malaking candle dito, no. So tingnan muna natin sa 1 day, ano. Okay. Yung sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung Fibonacci, isang trading indicator din 'to na ginagamit ng mga scalper, ng mga traders, ano, para malaman nila, halimbawa ito, malaman nila kung hanggang saan posibleng bumaba yung presyo. Kagaya ito yung tinatawag nilang golden pocket, ano. So posibleng bumaba pa diyan yung presyo. Although meron tayong may na-set akong pivot dito, pivot dito, no, na itong level na ito posible ring babaan ng presyo, no, sa daily time frame to. Kaso hindi naman tayo nag-intraday or swing trade. Kaya okay lang na hindi muna natin 'to gamitin, ano. Okay. So at least meron lang tayong idea kung saan siya posibleng bumaba. Okay, so tanggalin muna natin 'yan. So ano pa ba? So bababa tayo dahil scalping yung gagawin natin. Bababa tayo sa 1 hour muna. So 1 hour. Okay. So makikita mo sa 1 hour, dali lang. Hindi. Tingnan natin sa 4 hours.
So hindi naman, so subukan lang natin mag-plot dito ng mga, ito yung mga ah okay, so may makikita tayo dito na resistance level, ano. Okay, so dito posibleng maging support niya, no. Okay. Ah, pwede rin dito. Okay. So, posible siyang bumaba rin dyan, ano. So subukan natin sa 1 hour. Okay. So sa 1 hour makikita mo, so yung 1 day kanina, yung pivot niya is nandito sa baba, ano. Pero pag dating natin dito sa 1 hour, makita mo nandun na sa taas. Ang nilagpasan niya na. So sa 15 minutes, yan na yung hitsura na, ganyan na yung makikita mo, no. So ito yung nilagay natin na mga major resistance at support level ng time frame na to. Okay? So punta tayo sa tingnan natin meron bang, so walang 2 minutes, walang 3 minutes. So dito lang tayo sa 5 minutes, no. Ito lang yung pinaka, kasi yung 1 minute medyo masyadong maikli na yon. No, hindi ko pa nasusubukan din yung 1 minute. So dito lang tayo muna sa 5 minutes, ano. Bali mangyayari 5 minutes scalping. So gawin natin ngayon ito ng hindi lang. So makikita nyo yung presyo kasi dito, lagyan natin ng dito, no. Ayun. Bukan natin. Okay, yung mga viewers natin na magagaling na, kung meron kayong gustong idagdag or i-correct, comment nyo lang po sa baba. Tatanggapin naman natin yan kasi nga beginner nga tayo. No, nag-aaral pa tayo. Okay, so nakita natin yung presyo, umakyat pero bumaba din, ano? Bumaba din. So ngayon, posibleng mag-retrace, no? Mag-retrace siya dito uli sa presyong to. Then baka tingnan natin kung aakyat ba o magpapatuloy siya, no? So tingnan natin yung RSI tsaka yung MACD niya. So RSI galing sa dito sa baba. So posible siyang umakyat. Posible din namang bumaba pa ng konti bago umakyat uli, no? So ito ang sigurado, no? Ito ang sigurado sa trading, hindi natin alam, no, kung saan papunta. Meron lang tayong tinitingnan mga indicators, no, sa technical analysis natin, pero ah, hindi tayo talaga sigurado kung babagsakan ka o aakyatan ka ng napakalaking candle, ano. Okay. So paano ba, ano ba magiging bias natin ngayon? Saan tayo? Hanap tayo ng magandang rason kung bakit natin iti-trade ng ganon. Okay, so yun lang. Paggagawa tayo ng pag mag-decide tayo sa bias natin, hanapan muna natin ng magandang rason kung bakit natin i-take yung trade natin, ano. Kumbaga confirmation, no. Halimbawa, nakita ko parang, uy, parang aakyat yata ah. So hanapan natin yung confirmation kung bakit tayo magti-trade sa paakyat. O gaya nito.
So, bumaba na siya dito sa presyong to. So, ah, yung RSI ay yung MACD niya papunta ng green, di ba? Tapos na siya magpula. So, posibleng umakyat pa hanggang dito. Subukan natin ha, subukan natin. So, buy order tayo dito. Tingnan muna natin 1 minute. Okay, so makikita natin sa 1 minute, nagre-retrace pa siya dito, no? Subukan natin sa 1 minute. Di pa ako nakasubok ng 1 minute. Tingnan natin. Hintayin muna natin na mag-drop siya dito kasi parang pabagsak siya eh. Okay. Pero dito sa MACD, mukhang magsasalubong siya oh. So tingnan muna natin, hintayin muna natin. So hindi muna tayo papasok ng basta-basta. Hanap po muna tayo ng confirmation. Dito tayo mag-aabang. Kaya dahil kung makakita tayo ng candle na confirmation na aakyat pa siya dito, so magbabay tayo dito, no? At dito tayo magti-take profit. Okay, so close ko na muna to para ready tayo sa call natin, no? So baba natin ng konti ito para lumaki-laki na yung screen. Ayan. Okay. So hintayin natin magsalubong to kung paakyat siya, magsasalubong kasi yan pag paakyat. So posible naman kasi tapos na yung pula dito. So ang next nito syempre wala na iba, green. Pero hintayin natin kasi meron ding pagkakataon na gagawa naman siya uli ng pula, no? Continuation, ano? Okay, so hindi pa tayo nakakapasok sa trade, no? Hintayin lang muna natin. Sa ngayon, meron tayong $318, ano? Okay. So, importante rin na sakto-sakto yung trend line natin, ano? Gawin natin manipis yan. Ayan. So, tingnan natin anong gagawin itong mga candles na to. Kapag nilagpasan niyang trend line na to at nag-close dito sa labas, posibleng pababa pa. No? Pero sa tingin natin, yun, may lumabas na candle. Tingnan natin kung ano mangyayari. Importante sa trading, hindi ka basta-basta magdidesisyon. Hindi ko muna kita muna para magbabounce, magbabay ka na kaagad. Tingnan mo muna, kagaya nito. Tsaka okay lang kung i-adjust mo yung kuan kasi pag yung market kasi gumagawa ng presyo, no? O yun. So tingin ko bounce na to. Pero hindi pa yung MACD kasi hindi pa nag-cross, ano? So hintayin natin. Siguro ito yung magandang confirmation, no, pag nag-cross yan. Ang natatandaan ko, ang tawag pag nag-cross yan, tapos pababa is dead cross. Yung isa hindi ko na matandaan. Ayun. So may nakita na tayong tawag doon, doji candle, ano? Pero gumagawa pa rin siya ng pulang candle. So hindi mo na ako papasok dyan. Mahirap pumasok sa mga ganyan. Okay lang na mag-entry ka sa lagpas nito, no? Ayun. Ayun.
So meron na tayong blue candle ano. Ang mas common kasi yung common na color ng candle na 'to, is green 'no. So dito, blue ang ginamit ko, pero puwede nating palitan 'yan, mas maganda yung green. Sa susunod gagamit tayo ng green candle para mas clear sa inyo kasi mas marami kasing gumagamit ng green 'no. Okay. So nakakita tayo ng mga doji candle ano, pero 'no, pero hindi pa rin tayo dapat, maging kampante kasi ano, parang gumagawa pa siya ng pula. Pero the more na doji candle na makita natin diyan, the more, mas mako-confirm natin ano na pwede siyang mag-change of direction ano. Okay. So hindi muna tayo papasok diyan. Ito subukan nating ito yung bantayan natin ano. Ayun, another doji na naman siguro 'to. Ayun, oh. Tingnan natin kung magko-cross na siya. Kasi minsan nagki-kiss lang 'yan. May mga panahon na nagki-kiss lang muna 'yan tapos babalik naman pababa naman uli. Ano, okay. So tingin ko okey na, puwede ng hindi, dali lang. Hintayin lang natin muna. Ayun, 'pag nag-cross na siya, so hindi pa nagko-cross ano, ayun. 'Pag nag-cross 'yan, pasok tayo ng buy. Ibig sabihin nito, hindi pa, meron pang buyer at seller dito na nagtatalo, parang nag-aaway ba? Oh, paano ba explain 'yan? Oh, so yung makikita mo kaya nagche-change 'yan kasi may mga buyers diyan, may buying, pressure at selling pressure, no? Okay, so yun na, malapit na mag-cross. Mamaya na ako papasok pagka talagang makita natin nag-cross na. Sabagay, ah, tingin ko patapos na 'tong pulang ito. So magi-green na naman 'to, okay. Sa susunod na mga videos tuturuan ko kayo paano mag-set nitong mga, indicators na 'to. Dito lang 'to, eh, i-click mo lang 'to, lalabas yung mga indicators, okay. So tingnan natin. So diyan mo puwedeng i-set yung, indicators, oh. So sa susunod na video, subukan nating, gumawa ng ganyang video. Okay, nag-umpisa na yung green, puwede tayong pumasok ng buy, 'no. Click mo lang yung buy. Okay, so meron na tayong, isang order ano. So dito tayo mag-take profit sa before dito, 'wag dito or lagpas doon. Kasi di natin alam kung magbe-breakout ba. So pwede tayong mag-set ng dito TP natin. Pwede ring i-manual natin ano. Kung halimbawa umabot na siya diyan, pwede mong i-manual, no? Pero kung gusto mong mag-automatic siya, 230, okay. So halimbawa ito, 2307,448. So add natin 2307, 448. So diyan presyo gusto nating i-sell ano. So yung P&L natin diyan is 19.70 USD pag na-hit 'yon, no? So yun oh, makita mo TP. So modify order tayo, no? Okay, so nakaset na yung TP natin. Kahit na ayun. So mas maganda kung lalagyan natin ng kuan 237,448, 237,448. Ayun. So diyan banda pag
tinamaan niya yan, TP tayo. So, pwede pa rin tayong magdagdag, ano? Halimbawa, gusto kong dagdagan yan, yung order na yan, pwede rin. Subukan natin. Tingnan muna natin itong isang candle na to. Okay, so magdadagdag ako ng isa. Okay. Ayun. Kapag ganyang mga babagsakan ka, kung real account, real money yung ginagamit mo, real account, tapos babagsakan ka ganyan, makikita mo kaagad yung negative mo. Tendency kapag baguhan ka, talagang matatakot ka. Ang gagawin mo, halimbawa, hindi ka naglagay ng stop loss, no? Halimbawa, ganito, nag-enter ka dito, yung stop loss mo nandito. Tatakot ka na yan, no? Babagsakan, kukunin yung mga stop loss. Oh, kukunin niya yung mga stop loss kasi maraming stop loss dito eh. Oh, so, so matatawag na rin nating retest yan, ano? Oh, okay, so posible ding maging against sa bias natin to, itong trade na to, posible tayong matalo, no? Yan, against na sa, kung titingnan mo, parang against sa bias natin, ano? Oh. Kaya yung scalping kasi, ang maganda talaga sa scalping, ano ba, kagaya kanina, may $3 na tayo. Pwede natin i-close yun, manual. Close mo na. Total, nagdagdag ka na ng isang trade. Yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa presyong to. Kung irerespeto niya ba o bibiyakin pababa. Oh. So, habang tumatagal tayo sa trade, ano, hindi na nagiging scalping, no? Kaya practicein natin sa susunod, ano, practicein natin yung talagang scalping, ano, gawin natin. Pagka nag-profit na ng konti, $3, $5, close na. Oh, yun ang papracticein natin. So, yan, bumaba. Yan ngayon, protein ko paakyat na. So, dadagdag ako ng isa. Yun, dagdagan natin. Lagyan natin para makita natin. Ayan.
Ayun. Oo. Tingin ko, ito itutuloy ito niya pataas. Tuloy ito pataas. Kaya makita nyo ganyan ang market. May paakyat, may pababa. Kasi buying and selling pressure kasi yan. No? Ayun. Sa susunod, pag-aaralan natin yung computation ng mga pips, lot size. Kasi makakatulong kasi yan sa pag-trade natin. Ano? Masusukatin natin kung gaano kataas lang, kahaba lang yung kung natin take profit natin. Ano? Hindi ko pa masyadong kabisado pero may ginagamit sila ditong pangsukat. Ito yata. So, halimbawa, nag-enter tayo dito. No? Kung 1:2, paano ba yan? Stop loss. Saan ba tayo yun? Tingnan natin. Doon tayo sa, ano ba yun? Di pa ako marunong nito, yung mga ka-trade. Pag-aralan natin to. Ayun, bumaba na naman ulit. Ako, tatalo yata tayo nito. Kasi habang hindi natin nasusunod yung rule ng scalping, ayun, bumaba na. Hanggang hindi natin nasusunod yung rule na hindi tayo nagstay doon sa rule na quick entry, quick exit. Kung hindi natin masasanay yung sarili natin doon, posible tayong matalo palagi, ano? Okay, so ayun na, bumababa na. Ako, talo yata nga tayo sa trade na to. So, importante na sa mga ganitong sitwasyon, yung sinasabi lang quick thinking, ano, hindi ka shake out. Lalo na kapag real account, talagang yung emotion mo. Kasi lalo na pag tingin ka ng tingin dito, nakikita mo, nababawasan na yung 300 plus mo. Talagang shake out ka. Kaya importante na pag-aralan natin sa susunod yung tungkol sa lot size, pip size, no? Kung alin lang yung kaya nating risk to reward management, tawag nila, risk to reward management.
Okay mga ka-trade, nakikita natin na nasusunod na yung bias natin, ano? Yung so nilagyan ko lang lahat ng TP, no, yung mga trades natin para baka biglang bagsakan pataas. Bagsakan, hindi pala bagsakan. Akyatan, ano? Akyatan pataas. 23-06-804, 23-06-804. Actually, mga ka-trade, sa totoo lang, itong ginagawa natin, parang hindi na umaayon sa scalping, ano, pero okay. So kasi sa scalping, no, kahit na dito isang candle lang, pwede ka na mag-take profit. Okay, so malapit na yung isa, malapit na abutin yung 804, 804, 804. So kailangan practice tayo ng mabilis na execution. Importante kasi 'yon, no? So ito na yung total ng P&L kung i-take profit natin 'yan, ano. Yan yung total. Okay? Yun. Yun. May level kasi dito. Tingnan natin. Ayun. Okay, so take profit ko na itong isa. Masaya na ako dito sa 11. Oh, yun. Take profit na rin natin itong isa. Okay. So, kasi pwede na rin natin i-take profit to. Close na natin to. Okay. So, hintayin na natin. Pwede tayo kung gusto nyo, pero nakita ko kasi yung RSI pababa, nasa taas na. No? So, posible siyang bumaba muna. 'Di ba? So, hintayin natin. 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 'Di ba? So, hintayin natin.
bago siya umakyat dito bang hindi natin alam kung akyat pa siya dito na level ano. So safe trade yung ginawa natin ano. Okay, so nakita natin bumababa. Okay, so yun lang muna yung trade natin ngayon. Naka so meron tayong anong petsa ngayon? 23, no? Tatlong orders yung ginawa natin. So meron tayong 11, 19, 24, $25 no plus no na meron tayong $25 na profit. Okay. So tingnan natin baka pwede pa tayo maka-scalp dito. Yun. So subukan natin buy natin 'yan. Okay, so meron tayo diyan. Isa pang maliit. So open tayo. Okay, nag-open ako kasi nakita ko itong candle na to. Pag agad itong mga candle, ano, maganda yan, paakyat. Tingnan natin kung makakasungkit pa tayo dito sa isa nating order, ano. Tanggalin natin to. Ito yung mga take profit natin kasi kanina, no, na tanggalin natin yan. Ima-manual natin. Ma-manual na natin itong isa. Okay, so, yun. Sana makyat pa. Ayun. Sungkit tayo ng mga ilang dollars, no. Yun. Makyat. Di pa. So, tingnan natin, ano. Siguro mga $2 pa. Akyat pa yan. $2. $2. Siguro dito. $3. Konti pa. Ayun. Okay na siguro tayo sa ayan. Okay. Akyat pa ng konti. Tapos close natin. Sa mga $4 siguro. Ayun. Kaya pa. Ayun. Close na tayo. Okay, nice trade. So far, nice trade. So, ayun. Magkano lahat? 23. So, ganun lang yung scalping, ano. Pero mas maganda kung mas maikli pa doon, ano. Mas maikli pa doon. Gagawin natin sa susunod. So, 23, 11 plus 8, 19, 24, 28, 29. So, 29 plus dollars. Yun. 29 plus dollars yung profit natin. So, okay na. Okay na yun. So ganun lang. So, ito, pababa na naman to. Pag gumawa naman sila ng ganito mga candle, no? So, possible na bumaba na naman siya. So, papunta naman siyang sell. Sell naman, dito naman tayo sa kabila. No? Makita rin natin yung RSI natin, ano? Galing ng taas, posibleng bumaba na naman. So, pwede naman tayong gumawa niya ng sell. So, pero hindi na tayo magte-trade. So, disiplina rin, no? Hindi tayo masyado magbababad sa trading, ano? Okay na yan. Kung gusto mo, pahinga ka na muna uli, tapos balik ka na naman mamaya. Hindi naman maubos yung trade. Ang daming trade na pwede natin gawin. Ano? So, disiplina lang. No? Mula ngayon, umpisa natin disiplinahin yung sarili natin na hindi masyadong magbabad. Kasi pag magbababad tayo, mas malaki ang possibility na matalo ulit tayo. No? So, babawiin ng market yung nakuha natin. So, pahinga na muna, relax. Tapos, pag tingin mo okay ka na uli mag-trade, balik naman tayo sa trade. So, yun lang mga ka-trade. Hanggang dito lang muna yung practice natin. So,
Hope na nag-enjoy kayo sa trading natin, sa video. I hope na may napulot kayo, konting kaalaman. Sana i-support nyo yung video natin, i-like, subscribe, no? Uh, Samahan nyo ako sa journey para balang araw maging magaling na trader din tayo at kumita din tayo, no? Kagaya ng ibang mga magaling na trader. Okay, maraming salamat sa panonood. Have a great day. God bless.